Anyways guys, sa inverse trig, meron tayong tatlong formula na kailangan i-memorize. Though, I think madali lang. So, yung una, meron tayong d over dx ng, let's say, arc sine or inverse sine. Pwede yun eh. Arc sine, inverse sine, pares lang yun. So, kung masanay kayo sa inverse sine, pwede naman yun. Gamitin na lang natin ng arc sine. Then, ng u. So, bali guys, equal lang to sa u prime over ng square root ng 1 minus u squared. Then, meron pang dalawa. Yung isa naman is d over dx ng arc cos ng u. Which is, eto equal naman sa negative ng u prime all over ng square root ng 1 minus u squared. So, halos parehas lang sila guys. Negative lang pag cos. Then, yung tangent, yun yung plus. So, meron tayong d over dx ng tan, arctan I mean. Arctan u. That is u prime over 1 plus u squared. So, ito walang square root yung tangent. Bali yung cosine tsaka yung arc sine tsaka arc cosine. Halos parehas lang sila. May negative lang yung sa cos. Anyways, solve tayo. Number 1. Kasya ba dito yung 5? So, let's say meron tayong f of x ng arc sine 3x. So, dahil nandiyan na yung formula, edi kaya mo na i-plug yun. Balik kukunin mo lang yung u tsaka u prime. Then, yun na, may sagot ka na. Diba? So, yung u natin dito is yung 3x. So, ngayon, ano yung magiging u prime natin? Kung meron tayong 3x. So, ano yung magiging derivative ng 3x? That is, wala pala eh. Huwag natin lagay. So, magkakaroon tayo ng f prime of x. Ito magiging 3. So, di ba sabi natin kung meron tayong arc sine, that is u prime over square root ng 1 minus u squared. So, yung u prime natin is 3 over yung 1 square root ng 1 minus yung u squared. Ito pala. Di ba yung u natin is 3x? Di ba? So, magkakaroon tayo ng 3x sa u. Pero naka-squared siya. Remember, yung u natin so naka-squared. Naka-parenthesis dapat yon. So, pag sinimplify natin to magkakaroon tayo ng 3 over square root ng 1 minus. Di ba ang 3x na naka-squared, pag sinimplify mo siya, magiging ano yun? Di ba yung 3x times 3x is magiging 9x squared. So, ngayon, ito dapat is magiging 9x squared. So, ito yung magiging sagot natin. Para dito. Yan siya ginagawa. Gets yun. O, number 2 na para mabilis. Huwag na tayong pagpatumpik-tumpik pa. Number 2. So, let's say meron tayong f of x equals, nag-blurred. So, let's say meron tayong f of x equals ng arc cos ng x squared. So, ano na may magiging first derivative niya? Ito yung formula. Dahil lang yung kunin mo yung u tsaka u prime, then plug mo sa formula. Ang sagot. Ang galing talaga ni ano. So, basically guys, ganun pa rin yung gagawin. So, magkakaroon tayo ng u nasa loob nun, which is x squared.
Then, syempre, yung u prime is magiging 2x. So, ngayon yung formula natin sa arc cos is negative u prime over square root ng 1 minus u squared. So, kung meron tayong u prime, copy natin negative muna. Then, u prime natin is 2x. Then, square root ng 1 minus yung u natin dito is x squared, diba? So, lagay natin yung x squared na naka-squared pa siya. Yung squared guys, galing sa formula. Yung u natin is naka-x squared siya. So, bali yung squared, lalagay pa natin sa labas nun. Then, simplify na lang natin. So, magkakaroon tayo dito ng negative 2x over yung square root ng 1 minus yung x squared na naka-squared, power rule, magiging x raised to 4. So, ito yung magiging sagot natin. Plus C. Report. Gets yun. Number 3 na. Para matapos na to. Tulog na kayo. Number 3. Gawin lang naman yung guys. Memorize mo lang yung formula. So, let's say meron tayong f of x equals arctan ng 5x. So, same process na pag arctan u prime over 1 plus u squared. Pag kinuha natin yung derivative. So, sa case na to, magkakaroon tayo ng u, which is 5x. Then, yung u prime natin is 5. Then, sabi natin yung formula kapag arctan is u prime, that is 5, over yung 1 plus yung u squared. So, remember, yung u natin is 5x. So, 5x, pero naka-square dapat, based sa formula. So, ibig sabihin, ito, pag sinimplify natin, magkakaroon tayo ng 5 over 1 plus yung 5x squared, that is 5x times 5x. Wherein magkakaroon tayo ng 5 times 5 is 25. Then x times x is x squared. So magkakaroon tayo ng 25 x squared. So ito yung magiging sagot natin. Gets ba yun? So number 4. Wala, dapat pala hindi ko sinulatan dito. Hindi nakakasya. Oh my god. Mali. Kala ko number 4 na. So, number 4. Let's say meron tayong f of x equals arc sine ng square root of x. Tuloy ka siya. Ang sagot, pag ginawa yung first derivative. Kung meron tayo guys, given na f of x equals arc sine ng square root of x. So, kunin natin yung u tsaka u prime. So, yung u natin dito na sa loob, which is yung square root of x. Then, ano ba ang derivative ng square root of x? So, remember, pag kinuha natin yung u prime na ito, pwede natin ito i-convert sa x raised to 1/2. Then, using power rule, magkakaroon tayo ng 1 over 2. Then, copy natin yung x. Then, yung 1/2, pag binawasan natin ng 1, may negative 1/2, diba? So, magiging raised to negative 1/2. And remember guys, pwede natin ito ibaba. So, magkakaroon tayo ng 1 over 2, then x raised to 1/2. And pwede natin siya ibalik sa radical. So, yung raised to 1/2 is magiging square root. So, magkakaroon tayo ng u prime as 1 over 2 square root of x. Ito na yung u natin. Ito yung u prime. So, sabi natin kung meron tayong arc sine, that is u prime over square root ng 1 minus u squared. So, lagay lang natin yung u prime, which is 1 over 2 square root ng x all over yung square root ng 1
minus u squared. So magkakaroon tayo dito ng square root ng x ng naka-squared. Yung u natin guys is, diba ito yun, square root ng x. Pero dahil naka-squared yun, so may ito pa siya dito sa gilid. So ngayon, sabi natin guys, ito pwede ma-eliminate pero pwede natin siya i-reciprocal na actually. So pag ganito guys yung given, may fraction ka sa numerator, then sa denominator, wala. Gawin mo sila parehas fraction. Para hindi ka mahirapan. Kasi kung cross multiply na lang natin yan Itong numerator mo, multiply mo siya sa denominator. So, ibig sabihin magkakaroon tayo ng 1 doon. Over, ito naman, dito sa kabila. Gawin mo sila parehas fraction, yung numerator tsaka denominator. Pag yung isa is, naka-isa lang, wala siyang denominator. So, yung 2x, 2 square root of x, times natin yon sa dito, square root ng 1 minus x. Bakit 1 minus x na lang? Kasi eto guys is magiging cancel na, diba? Kasi square root tsaka ng squared. So, ibig sabihin maka-cancel na yun. Kaya siya magiging 1 minus x na lang. So, ngayon, pag in-distribute natin to, actually pwede siya i-distribute, diba? Simplify. So, magkakaroon tayo ng 1 over. Ang pag-multiply ng radicals guys, remember, yung coefficient sa coefficient din. Then yung radicand sa radicand. So yung 2, kakapi lang natin yung kasi 1 lang naman coefficient na ito. Invisible na 1. So magkakaroon ka doon ng 2. Then square root, yung x times 1 is magiging x. Then yung x times negative x, magiging negative x squared. So ito na yung magiging sagot natin. So, dapat, pag ganito yung given, familiar ka dapat sa radicals. Tsaka sa fraction. Anyways, ito yung sagot natin para sa arc sine ng square root ng x. So, meron tayong given ng f of x equals arctan ng e raised to x. So, same process to guys, no? Kunin lang natin yung u tsaka u prime. And remember pala, yung u natin dito is yung e raised to x. Siyempre, kapag e raised to x, 'di ba? Alam naman natin yung derivative nito is e raised to x din. So, ngayon, pwede na natin i-plug. And remember, naka-arctan tayo. 'Di ba sabi natin sa arctan, that is u prime over 1 plus u squared. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 1 u prime, u prime, which is e raised to x over 1 plus, pag tangent naka-plus yun yung u squared natin. Diba yung u natin is e raised to x din, pero naka-squared siya. So ngayon, yung magiging final answer natin dito is e raised to x over 1 plus, ano ba yung e raised to x na naka-squared? So, power rule, x times 2 lang yon, magiging 2x e raised to 2x. So ito yung magiging sagot. Ganun lang siya ginagawa, yung mga basic trig inverse. So kailangan mo lang masterin yung etong formula, kasi wala ka naman na itong kopya pag nag-ano kayo nyan, nag-exam, nag-quiz. Pero pwede mong aralin, memorize. Kailangan may memorize yun, pares lang naman tong dalawa, naka negative lang, tamang plus, walang square root. Bahala kayo dyan. Ayun na guys, sa inverse. Dito rin kasya. Kasya to dito dapat nagsulat kasi ako dito pangit tuloy. 11 na. All is well. Derive. Edi-derive mo. Hindi naman kita pinipilit Kung anong sakadalian, pwede yan. So, yun na yung 10 example natin sa derivative. So, na-post ko na yung 7 na ito. Bale, itong last live lang, hindi ko pa na-post. Bukas tayo pa-post. Ganyan. Then, naghahanap kagabi ng naghahanap na ito guys, kagabi. Nakapost na to sa WhatsApp, sa YT. Nilive ko to kanina kanina pala sa YT.
sa live. Hindi naman ako na ano guys, kung ano yung tinuturo sa inyo gawin nyo. Basta ito guys is for ano lang, additional reference. Kung trip nyo aralin, pwede rin. Kung ayaw nyo, okay lang. Saan lalabas siya? Per second. Hindi ko alam. Pero mga fundamentals lang to guys ng calculus. Ng derivatives. May mga mas mahirap pa dito na given. Pero kung master mo tong mga basic, hindi ka na mahirapan sa mga ano, medyo complicated. Kasi i-apply mo yung mga rules like power rule, quotient. Yan. Pero kung master mo to, mas mapapadali ang imong buhay.